Bilang tagapagmana ng kamay ni Sugui, nangangalaga sa tindahan ng papel na ito. Tulad ng dati, Xiao Chen, nagsusunog ng papel, ikaw ay mas magaling pa sa akin ngayon. Kung sakaling hindi ako makabalik ngayong pagkakataon, itong tindahan ng papel, ikaw ang magmamana ng ating sining sa paggawa ng papel. Lolo, huwag kang mag-alala, aayusin ko ang negosyo ng paggawa ng papel, at gagawin ko ang bawat transaksyon ng maayos. May masamang espiritu na lumalapit. May tao ba dito? Sa ilalim ng hinbaang, ang unang negosyo ay tinatawag na Sheng Tousha. Kahit sino ang dumating, anuman ang kanilang hinahangad, hindi maaaring tumanggi. Kung nais kong ipagpatuloy ang tindahan ng papel na gawa sa papel, kailangan kong tanggapin ang negosyong ito. Dapat itong tanggapin. Mukhang hindi magiging tahimik ang gabi na ito. Boss, magandang gabi. Ako si Lin Weiwei. Pumasok ka na. Ginoo. Maaari bang itanong, dito ba kayo? Ito ay tindahan ng mga papel na inihahandog sa mga yumao. Tindahan ba ito ng mga papel na inihahandog sa mga patay? Mapatla ang mukha. Nawawala ang enerhiya ng buhay. Ito ay senyales na malapit ng mamatay. Bumibili ng mga inihahandog sa mga patay. Siguro ay naghahanda na siya para sa sariling paglisan. Tama nga. Ano ang klaseng papel na tao ang bibilhin mo? Ako. Hindi ako bibili ng papel na tao. Ayaw kong bumili ng papel na tao. Bakit ka nandito sa akin? Guro. Parang ako. Nakatagpo ng mga kaganapan na may kaugnayan sa papel na tao. Pakiusap. Pakiusap. Iligtas mo ako. Napakalamig ng kamay. Ito ay hindi ang temperatura ng isang buhay na tao. Guro. Tuwing gabi, may lumalabas na isang papel na tao sa bahay namin. Ito ay... Hintayin mo. Ayos ka lang ba? Kakaibang nahirapan akong huminga kanina. Ngayon ay mas mabuti na. Mukhang mayroong isang bagay na ayaw ipaalam sa iyo. Tulungan mo ako. Ginang, Lin, huwag kang magpanik. Dahil sa perlas na ito, ngayon ay maaari ka nang magsalita. Mula nang mangyari ang aksidente, tuwing natutulog ako at pinipikit ang mga mata, laging may isang papel na tao na nakatayo doon at nakatingin sa akin. Itong papel na tao. Bukod sa pagtitig sa iyo, meron bang iba pang ginagawa? Meron. Nagsasalita siya. Anong sinasabi niya? Sinasabi niya, pwede mo bang tumulong sa akin na maglagay ng mata? Ang patay, hindi naglalagay ng mata sa larawan. Kung hindi ka naniniwala kay Hades, sabihin mo lang, kahit sa panaginip. Tumulong kang maglagay ng mata rito. Malaking bagay din ito. Hindi ako nakapag-drawing. Hindi ko matapang. Guro. Baka may sumanib sa akin na maruming bagay. Naipit sa akin. Ako. Tama nga, nang nagkaroon ka ng aksidente. May nangyaring kakaibang bagay ba? Ang naaalala ko lang, parang nabangga ng sasakyan ng isang libingan. Binangga nito. Parang nabasag yung ulo ng libingan. Libingan. HMM. Guro, tulungan mo ako. Mayaman ang pamilya ko. Ano man ang gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Guro, ang pamilya mo. Baka wala na, silang natira. Hindi. Hindi ito. Ako ang illegitimate daughter ni Lin Zhengan. Ikaw pa rin ay illegitimate daughter. Noong nagkaroon ng aksidente, hindi ako namatay. Ang namatay ay ang kapatid kong si Lin Qingshui. Dahil, kakatapos ko lang ibalik, hindi alam ng labas ang aking pag-iral. Kaya't ang mga mamamahayag, hindi rin ako iulat.
Sige na. Sasampalatayanan ko ang sinasabi mo. Kung hindi, sumama ka sa akin pauwi. Hindi na kailangan. Ganito. Hawakan mo ang tibak na ito. Makakatulong ito sa iyo laban sa masamang espiritu. Ano itong opisyal na ito? Anong nangyayari dito? Napaka nakakatakot na puwersa. Sige na. Pwede kitang samahan pauwi. Pero, hindi pwedeng mag-isa ang lalaki at babae. Kailangan kong dalhin ang aking mabuting kaibigan. Sige. Ngunit, kailangan mong humanap ng isang medyo matapang ka ng konti. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang kaibigan ko na ito, lumaki sa libingan mula pagkabata, kumakain ng mga handog sa patay. Hindi siya takot sa kahit ano, kahit sa mga kababalaghan. Maghintay ka dito. Pupunta na ako. Babalik na ako. Ay naku, kapatid na Chen. Ay naku, kailan ka umuwi? Hindi man lang nagsabi sa akin. Ako, kakatapos lang umuwi. May nakatagpo ng maruming bagay. Maruming bagay. Ano? Doon. Siya. Kilalang kilala mo siya. Ay naku. Hindi siya ang anak ng hari ng sugal, na si Lin Zhengan. Noong nakaraang 2 araw, nagkaroon sila ng aksidente sa sasakyan, at lahat sila ay namatay, at siya pa ang aking sariling inasikaso. Ikaw ang nag-asikaso sa kanya. Chen Ge. Siya ba talaga ay tao? Oh. Sigurado ka? Sigurado ako. Siya nga. Kamag-anak siya ng anak ni Lin Zhengan. Sobrang kamukha nila. Siya. Kakaiba. Kayo. Ano ang sinasabi nyo? Wala. Sige na. Tara na. Ito ang unang hakbang ko para maging isang Anmyoji. Pangunahing masama. Nahanap niya ako. Ito ay kapahamakan. Hindi ko rin maiiwasan. Tara na. Tingnan natin. Ibigay. Talagang pupunta tayo Ay naku. Totoo ba? Kailangan bang titigan mo ako habang natutulog? Tama nga. Kailangan pa rin nating linawin. Bakit may papel na tao? Kapag natutulog ka, tumingin sa iyong sitwasyon. Kaya tiyak na magiging maayos tayo. Tumingin sa iyo. Sige. Su Chen. Kailangan mong tumingin sa akin. Ako, talagang natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Ay, Bro Chen. Talagang ganito lang tayo lagi. Tinitigan siyang natutulog. Walang kwenta. Nang. Tama na ang pagtulog. Gising na. Hain na ang pagkain.
Nasaan si Lin Weiwei? Habol. Terra. Ay naku, kapatid na Chen. Sandali lang, ha? Ito. Ito ay Langtian ni Lin Zhengan. Ngayon. Ngayon ang kanyang ikapitong araw. HMM. Pitong bituin humihiram ng buhay. Mga patay na umaakyat sa kabaong. Ay, Kuya Chen, bilisan mong pigilan siya. Napaka nakakatakot. Kuya Chen, mag-isip ka ng paraan. Kung hindi mo siya mapipigilan, magkakaroon ng malaking problema. Hindi pwede. Wala nang paraan ngayon. Normal na tao siya, ngunit ngayon ay kontrolado na siya. Kung gisingin siya ngayon, mawawala na siya. Ano ang gagawin natin? Ano ang dapat gawin? Sige. Dahil gusto niyang gamitin si Lin Weiwei, ilabas tayo. Hayaan na lang itong lumabas. Tapos sunugin ito. Sindiin ito. Oo. Ito nga. Ang nagdala sa atin dito. HMM. Ginoong Lin. Gising na. Ginoong Lin. Mestro. Nasaan ako ngayon? Nasa lamay ng ama mo ito. Bakit ako nandito? Bakit ako nandito? Naalala ko na. Naalala ko na. Yung aksidente sa sasakyan, hindi lang ako ang nandoon, kundi pati ang mga magulang ko at ang kapatid kong babae. Lahat sila ay namatay. Lahat sila ay namatay. Ako na lang ang natirang buhay. Hindi. May isa ka pang kapatid na babae. Oo. Pero si Ginoong Lin Zhengan, may isa lang siyang anak na babae. Ako ang kanyang anak na labas na inaalagaan sa probinsya. Kakatapos lang akong dalhin pabalik 1 buwan na ang nakalipas. Ituloy mo lang. Naghanda ako ng libing para sa kanila noon. Ngunit may isang huling kahilingan ng aking ama. Kailangan niyang ipagawa sa akin, na ay cremate siya at ilibing. Pagkatapos ng kanyang ikapitong araw, huling kahilingan. Alam ba ng iyong ama na mamamatay siya? May sakit na hindi na magagamot ang tatay niya. Alam na niyang hindi na siya magtatagal. Bago mamatay ang tatay mo, sa isang panahon, may nangyari bang kakaibang bagay? Meron. May sakit na hindi magagamot ang tatay ko. Nagsimula siyang maghanap ng mga mangkukulam, mga paraan ng pagbibigay hula. Nasa kwarto siya ng ospital, nag-uusap ng magdamag kasama ang ama. Salamat po, Ginoo. Pagkatapos nito, umalis na ang ama mula sa ospital at umuwi. Ngunit araw-araw niyang ginagawa ang isang bagay. Naghahanda siya ng kanyang sariling lamay. Naiintindihan ko na. Gusto niyang manghiram ng buhay. Muling buhayin. Ano?
Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin ay gusto ng iyong ama, na manghiram ng ating buhay. Sarili. Lumabas mula sa kabaong. Chenge, magsimula na tayo. Tingnan mo, nagsimula na akong umusok. Sinasipsip nito ang aking yang energy. Wala na itong silbi. Kapag na-activate na ang forma sayon, kahit pa tumakas tayo sa dulo ng mundo, ang ating buhay ay mawawala rin. Maglalaho ng tuluyan. Anong gagawin natin? Sunugin mo. Sunugin mo na ito. Chenge. Ito ba ay lalabas na? Ano ang uri ng tao? Ang iyong ama noong buhay pa siya. Ano ang kanyang pinagkakakitaan? Ang bahay ni. Noon, siya ay isang maliit na gangster, matapang, mapanira, at tuso. Sa laro, walang pakialam sa pamilya. Ang pera niya, lahat ng gagaling sa sugal. Sa pamamagitan ng panlilinlang, maraming pamilya ang nasira at nawala ang buhay. Nang siya ay nasa kwarto ng ospital. May sinabi ba siyang huling hangarin? Oh, mga salitang hindi siya kontento. Wei. Ang unang kalahati ng buhay ng tatay ay puno ng paghihirap. Ayaw niyang mamatay na, magtiis din sa ibaba. Kung maari lang sana ang pera ay dalhin pababa. Mabuti na sana. Alam ko na kung ano ang gusto ng iyong ama. Pumunta ka na sa bahay niyo, at dalhin mo ang lahat ng pera. Kunin mo lahat ng mayroon ka. Mabilis na pumunta. Ay, ikaw, pakilinis ang mesa na ito. Tulungan mo akong linisin ng maayos. Hindi. Anong oras na ba, Changge? Bakit ka nakikialam sa isang mesa? Tara na, umalis na tayo. Gusto kong pumasok sa sag-alan. Kasama siya. Maglalaro tayo. Lahat ng pera namin nasa dito na. Ito ang pera na gusto ko. Kayo rin umupo. Pero, hindi ako marunong magmahjong. Chenge, wala tayong dahilan na umupo. Ginoong Lin. Mangyaring umupo. Chenge, huwag mo akong takutin. Sino kausap mo dyan? Hindi ba, Chenge, anong tinitingnan mo? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Samahan mo siyang maglaro ng ilang laro. Simulan na. Chenge, ganoon ba? Tandaan mo, itong baraha, pwedeng talunin. Hindi pwedeng manalo. Sabi ko, Brother Chen, tingnan mo. Kahit na ganito tayo sa trabahong ito, pero parang napaka-espesyal mo naman tingnan. Paano naman magiging siya ang maglalaro ng baraha? Siya. Kumilos siya. Totoong kumilos siya. Tingnan mo, totoo siyang tao. Huwag kang mag-aksaya ng salita. Mag-concentrate ka sa paglalaro ng baraha mo. Tandaan mo ang sinabi ko kanina. Red Zong. Nakuha niya ang panalo. Magbayad na. Ipagpatuloy. Muling nanalo siya. Magbayad na kayo.
Isang sag-alero na parang buhay ang halaga ang pera. Gusto niyang maibalik ang pera niya noong buhay pa siya. Kunin mo lahat. Ngayon, naihatid na namin ang pera. Lahat ay naibigay na namin sa kanya. Kaya tayo. Dapat siyang pagsaluhan na. Hindi mo ako makita. Terra. Anong balak mo, Chenge? Huwag kang magpakatanga. Terra na. Chenge. Talagang magkaibigan kayong dalawa. Iniwan niyo akong mag-isa. Ibigay mo sa iyong ama. Ang natitirang yaman niya, ibigay na lang. Kaya hindi na siya makakapag-istorbo sa iyo. Bakit? Bago mamatay ang iyong ama, nailipat mo na ang kanyang ari-arian. Nang palihim, di ba? Ang iyong ama ay likas na mapaghimagsik sa kayamanan. At ikaw ay naglakas loob pang ilipat ang kanyang ari-arian. Kaya hindi nakapagtataka na ang dami ng masamang enerhiya sa katawan mo. Ako. Wala akong. Ang Diyos ang nakakita. Bilang kanyang anak na illegitimate, nais mong agawin ang kanyang yaman mag-isa. Hindi alam ng iyong ama habang buhay niya. Ngunit pagkatapos niyang pumanaw, pero kitang-kita naman, naiintindihan ng mabuti. Ang nanay ko ay siya ang pumatay. Lahat ng ito ay utang niya sa akin. Pero naisip mo ba, na ang mga perang ito ay marumi? Anong marumi? Hindi ba't pera ng tatay ko yun? Tinatawag na hari ng sugal. Sino sa kanila ang hindi mandaraya? Na nanlilin lang para makapasok. Ilang tao ang nagkahiwalay ng pamilya dahil sa kanya, nasira ang buhay, at nagpakamatay pa. Kaya ang perang ito, ay mga maruming pera. Lahat ito, ay pera na may kasakiman. Kaya bago mamatay ang iyong ama, ay magkasakit ka na. Ang perang ito ay magdadala lamang sa iyo ng kapahamakan. Umaasa akong sa hinaharap, ay magiging maingat ka. Terror na. Ginoong Su. Ginang. Lin. Ginoong Su. Nailipat ko na ang natitirang ari-arian ng aking ama. Lahat ay ipinamahagi ko na sa mga mahihirap na kabundukan. Maganda iyan. Kung mananatili ang mga hindi matuwid na yaman dito, madaling makagawa ng malaking problema. Ginoong Su. Salamat sa mga aral ni Ginoong Su. Narito ang inyong kabayaran. Kahit hindi marami, ngunit ito ay pinaghirapan ko. Malinis ito. Kaya nakakahiya. Sige, tatanggapin ko na. Kukunin ko na. Ang lola na ito ay... Ito si Lola Leo. Guro, pakiusap, tulungan mo kami. Iligtas mo ang aming nayon. Ngayon, ang buong tao sa aming nayon, sinasabi nila na ang bahay namin, ay naimpluwensyahan ng hindi malinis na bagay. Kakamatay lang ng kuya ko. At gusto nilang dalhin ang kanyang labi, para sa ritual sa langit. Si Lola Leo ay isang taga-nayon sa bundok ng kambing. Noong bata pa ako, iniwan nila ako doon. Si Lola Leo ang nag-alaga sa akin. Kamakailan lang, biglang maraming tao ang namatay sa sakit. Yung sakit ay mabilis at malubha. Hindi rin makapagpaliwanag ang mga doktor. At saka, nang dumating ang sakit, kamatay lang ni Lolo Leo. At ang reputasyon ni Lolo Leo noong buhay pa siya, hindi rin maganda. Palagi niyang sinasabi, nakikita niya ang maduming bagay. Kaya sinasabi nila, na ang katawan ni Lolo Leo ang nagsasagawa ng masama. Sila lang ang sinasabi nila, Ginoo. Ang kuya ko ay hindi tama ang pag-iisip. Hindi siya isang masamang espiritu. Ginang. Leo, huwag kang masyadong mainggit. Sa nayon ng kambing na ito, parang nabanggit na ni Lolo dati, sinasabing masama ang feng shui. Dahil ang nayon, ay itinayo sa isang malaking lumang libingan. Madaling mangyari ang mga kakaibang insidente. Sige, ganito na lang. Pwede akong pumunta at tingnan. Hindi naman tiyak na masosolusyonan ang problema. Salamat, guro. Ito ang deposito. Kailangan mong tanggapin ito. Sige, ganito na lang. Dalhin mo si Lola Leo pabalik. Bukas ng umaga, kami dalawa, ay pupunta sa inyo. Ginoong Su. Talagang maraming salamat sa'yo. Sasamahan ko na si Lola Leo pauwi.
Ngipin na pangungutya. Ay, nandito na. Ayusin ang mga gamit. Maghahanda na bukas ng umaga, para umalis. Napakalakas ng madilim na hangin. Kuya Chen, naiayos na lahat. Anong tinitingnan mo? Anong ginagawa niya? Tingnan natin. Ay, Kuya Chen, Kuya Chen, Kuya Chen. Tingnan mo ang hakbang niya. Ito ay tinatawag na paglalakad ng pagong. Tingnan mo ang kanyang mga galaw. Tinatawag itong baliw na paa ng manok. Sinasabi mo, itong sinungaling na ito, maging ang mga batayang kasanayan, ayaw na niyang pag-aralan. Sige na. Tumigil ka. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi ba alam na nagdudusa ang baryo sa pag-aalis ng masasamang espiritu? Bakit kayo nagdadala ng mga bagay na malas? Gusto nyo bang ikasama ng buong baryo? Lahat yan ay gawa ni Lola Leo. Sila ang nagpasya sa papel na ito. Kaya siguradong kailangang ibigay natin, di ba? Wala akong pakialam kay Lola Leo o Lola Li. Itong tao na ito. Ngunit si Zhang Daochang ng Dawongshan, naglaan ako ng malaking halaga para makuha ang guro ng Diyos na nag-aalis ng mga demonyo. Ano ang sinabi niya? Ano ang sinabi? Iyon ang sinabi. Magsiuwi na kayo. Huwag hadlangan ng guro sa kanyang ritual. Magsiuwi na kayo, umalis na kayo. Lumayas ka na. Mukhang itong sasakyan na ito. Kailangan pa rin nating tumigil sa labas. Unang pupunta tayo kay Lin Weiwei. Anong nangyari, Brother Chen? Hindi tama ito. Bakit ko nararamdaman, mula sa kanya, hininga ng buhay? Mahirap, 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 baka patay na. Patay, patay na, ay nako. Sa mga nakaraang araw, may mga namatay sa nayon, talagang parami na ng parami. Tiya, aso, tatanungin ko lang yung tiyahin kanina, kanino siya? Sinasabi mo siya. Apelyido niya ay Shi. Lumipat siya dito 5 taon na ang nakalipas. At ang kanyang matandang ama, nakatira sa pinakaloob ng baryo. Hindi sila kailanman nakikipag-usap sa amin. Sa tingin ko, may kakaiba sa pamilyang iyon. Noong nakaraang taon, si Erguzi ay tumalon sa kanilang bahay para magnakaw. Hulaan mo kung ano ang nangyari. Walang laman ang bahay na ito. Puno ng lupa sa sahig. Walang bakas ng sinumang nakatira dito. Sasabihin mo bang nakakatakot? Tara na, tara na. Ginoong Su. Nandito na kayo. Narinig ko na hindi kayo makapasok. Sadyang dumaan para kunin kayo. Kamusta ang kalagayan ng sakit sa nayon? Nabawasan na ba? Sa totoo lang, 5 taon na ang nakalipas. Nagsimula nang magkaroon ng kakaibang sakit sa nayon. Pero mga kamag-anak lang ni Ginoong Leo ang apektado. Mula nang pumanaw si Ginoong Leo, biglang dumami ang mga kaso ng kakaibang sakit. Pumunta na ang punong bayan sa bayan ngayon para humingi ng tulong sa eksperto. Dapat ay malapit na siyang bumalik. Sama-sama ko kayo sa bahay ni Lola Leo. Ito na ang ika-10 namatay sa linggong ito. Pumunta pa kami sa malaking ospital noon, pero wala talagang nahanap. Bigla siyang namatay. Sa tingin ko, ito ay karma. Yung anak niya. Noon. Nagnakaw siya ng mga tupa mula sa bahay ni Ginoong Leo. Siguradong iyon ang matanda, bumalik para mangutang. Tara, tingnan natin. Ay! Sino bang tao yan? Sinasabi ng tao na, ayaw tayong papasukin. Tara na. Huwag mong kalimutan ng pera. Bakit mo kami iiwan? Bakit mo ako iiwan?
Ginoo, kailangan niyo po kaming iligtas sa aming nayon. Sila ang mga di mapagkakatiwalaang pamangkin ko. Pinahirapan nila ang aking kapatid. Dahil dito, namatay ang aking kapatid. Nainis sila sa amoy ng aking kapatid. Pinalayas siya sa kwadra ng baka. At pinakain siya ng tira-tirang pagkain. At saka kahit may sakit siya, hindi siya ginagamot. Hinayaan lang siyang mamatay ng dahan-dahan. Ngayon, ang aming nayon ay nahawahan ng kakaiba. Sinasabi nila na dahil ang kapatid ko ay isang masamang espiritu, na hindi nawawala ang galit. Kailangan nilang dalhin ang katawan ng kapatid ko, para ihandog sa langit. Muling bumangon mula sa abo. Sige. Ayos na. Lola, huwag ka munang magalit. Ganito. Titingnan ko muna. Ang labi ni Ginoong Leo. Oo. Ginoo, pakitingnan ito. Hindi kailanman magiging masama ang kapatid ko. Kailangan kong maayos na ilibing siya. Kakaiba. Bakit naging itim ang balbas at buhok ni Lolo Leo? Paano nangyari ito? Kapatid Chen. Sandali, si Lolo Leo. Hindi ba siya lalabas mula dyan? Anong sinasabi mong walang kwenta? Huwag kang magbulaan. Ito ay kahoy na anino. Ang bagay na ito ay hindi lang nakakain ng enerhiya ng tao, kundi maaari ring magbigay ng proteksyon at pangangalaga sa bangkay. Hindi tama iyon. Paano pwedeng mangyari ang ganitong kalokohan? Boss, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang lugar na ito ay puno ng masasamang espiritu. Pinagmulan ng kakaibang sakit sa baryo. Siguradong may masamang espiritu sa loob nitong kabaong. Kailangang buksan agad ang kabaong. Sunugin ang mga labi at ikalat ang abo. Sino ang may lakas? Sino ang may lakas na galawin ang kapatid ko? Makikipaglaban ako sa kanya. Manggagaway. Kung ganun, gawin mo ng buo ang palabas. Nakasot ka sa ilalim ng robe. Gusto mo bang kumita pagkatapos? Diretso mo nang dalhin sa bayan at gastusin. Ano bang sinasabi mo? Naniniwala ka ba na kaya kong gawin sa'yo yan, mister? Nang pumasok ka sa bahay ko, nawala ang lahat ng sama ng loob, sa isang iglap. Sobrang laki ng iyong kapangyarihan. Mahal na guro, pakiusap, tanggapin mo akong maging estudyante mo. Tungkol sa pagtanggap ng estudyante, pag-usapan na lang natin iyon mamaya. Ngayon, ang pinakamahalaga, ay alisin ang halimaw na ito, at ibalik ang maliwanag na kalangitan sa ating nayon. Sige. Mga kababayan, bakit kayo nakatulala? Iangat nyo ang kabaong na ito. Iangat nyo. Li Wei, gagawin mo bang galawin ang katawan ng kapatid ko? Kailangan mo munang lumampas sa akin. May kasabwat pa ang sinungaling na ito. Ngayon ay mahirap na. Sige. Walang problema. Gagawa ako ng isang paraan. Unang-una, tutugisin ko ang masamang espiritu na ito, para mapalayas. Sige. Anong nangyayari? Sino? Ako. Kaka, sleep ko lang. Walang silbi. Ang lungkot naman. Aba. Masamang espiritu. Tulungan niyo ako. Oy, talagang nakasot siya. Isa lang siyang peking albularyo. Wala. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na mangloko sa aking bayan? Sino ang nagdala sa kanya dito? Sino ang naglakas ng loob na lokohin ako? Tingnan mo, hindi kita papatawarin. Siya nga. Patayin mo siya. Umalis ka na. Punong baryo. Nandito na ang punong baryo. Nandito na ang punong baryo. Punong barangay. Punong barangay. Ikaw rin, dumating ka na. Anak ng tokwa ka, talaga. Anong mga ginawa mo?
Pagpasok mo sa baryo, may nagsumbong agad sa akin. Ha? Wei. Pasensya na sa iyo. Sana ay ako. Pakiusap, dalhin mo si Ginoong Su. Ito ay apo ni Su Guizhou, Ginoong Su Chen. Ang kanyang kakayahan, talagang nakakagulat at nakakaiyak. Wala, sobra. Nahihirapan akong makuha siya. Kayo. Paano ninyo siya tinanggap? At ikaw, hayop ka. Ngayon ay araw ko. Magpa-practice ako. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Doktor, dali. Tingnan mo nga. Parang hindi ito peke . Ito. Ano to, Langshang? Ano bang nangyayari dito? Palso, nawala na. Ihanda na ang mga bagay para sa huli. Ano bang nangyayari dito? Ay naku, ikaw, anak na suwail, magsimula ka ng lumuhad at humingi ng tawad kay Ginoong Su. Ngayon, siya lamang ang makakapagligtas sa iyo. Ginoong Su, patawarin ninyo ako, hindi ko kayo nakilala. Tulungan ninyo ako, bata pa ako, ayokong mamatay. Ginoong Su, pakiusap, tulungan niyo po ang anak ko. Tulungan niyo po ang aming nayon. Ginoong Su, ayos na, tama na. Ang nayon niyo ay may masamang espiritu na gumagala. Masamang espiritu. Ngunit, hindi dito. Nasaan ito? Iwanan muna natin yan. Dalhin mo ako sa isang lugar. Anong lugar? Sa kanlurang dulo ng nayon. Yung lumang bahay na iyon. Ang bigat ng madilim na atmosfera. Baka ito ay bahay ng pilay, ng pamilyang Yu. Oo nga. Ito ay bahay ng pilay na si Shi. Baka, mayroon silang mga bagay na hindi malinis. Oo nga. Anong nangyari? Hindi mo ba ako pwedeng dalhin? Ito. Noong Hulyo ako. Dadalahin na kita ngayon. Pakiusap. Ate ng pamilya Shi. Buksan mo ang pinto. Ate ng pamilya Shi. Nasaan si Lao Shi? Nasa bundok. Hindi pa bumalik. Hindi pa bumalik. Kaya, sige, doon tayo sa loob mag-usap. Pakiusap. Itong bahay na ito. Ang lalaking si Lao Shi ay bingi at pipi. Ang babae ay isang baliw. Ang kanyang mga anak, iniisip na siya ay isang pasanin. Matagal nang nawala. Lahat sila ay mga kawawa. Siya, ano bang ginagawa niya? Chenge, ano bang balak niya? Papalayasin ba tayo? Bakit parang may amoy ng nasunog na gamot? Ito ay hindi ordinaryong abo. Ito ay abo ng kahoy na yin. Ang abong ito ay kayang sumipsip ng yang ng tao. Kaya't kapag matagal kang nandito sa silid na ito, ang enerhiya ng tao ay mabilis na mauubos, lalo na kapag mabilis.
Hindi ako natatakot, may paraan ako. Doktor, puntahan mo siya at alamin ang pulso niya. Sige. Wala. Walang pulso. Oo, pulso ng patay. Oo, pulso ng patay. Ginoo. Kakaiba ito. Itong matandang babae, paano kaya siya walang pulso? SHH, huwag mag-ingay. Sige. Dahil gustong-gusto mong sumipsip ng enerhiya ng tao. Hayaan kitang sumipsip hanggang sa mapuno, salamin ng yin-yang. Ang babaeng ito ang lakas. Ay naku, ang lakas niya. Narito na naman. Hawakan mo ito. Wei. Agad na gamitin ang yin-yang na salamin sa kanya. Chenge, ano ang gagawin natin ngayon? Paano natin haharapin ang taong ito? Wei. Punong barangay, doktor, umalis na muna kayo, tatlo, nandito kayo. Sobrang maliit nitong lugar, hindi rin namin magagamit ang lakas namin mamaya, baka dumating pa ang mga bagay. Mas mahalaga pa rin ang inyong kaligtasan, okay? Kaya mag-ingat ka ah. Sige na. Hindi, Chenge. Ito, sandali, hintayin mo na bumalik yung bagay na yon. Grabe, ang delikado niyan. Dito tayo. Talagang kailangang dito pa tayo. Sinungaling lang ako sa kanila. Ang tunay na mapanganib na bagay. Nasa loob ng kwartong ito. Malaking kapahamakan. Kaya ko sila niloko. Para hindi nila mabunyag ang lihim na nagsisimula. Ang kasakiman. HMM. Anong maganda dyan? Gusto kong malaman. Pumasok ka na lang at tingnan mo. Malalaman mo na. Chenge, sinasabi mo ba ito? HMM, dito sa loob. Walang ibang bangkay o kahit anong ganoon, di ba? Hindi ko rin alam. Buksan mo at tingnan mo. Doon mo malalaman. Ako na ang gagawa. Hindi ko kayang gawin. Ayaw ko na. Hindi ka makakagawa. Ayaw makagawa. Hindi ka makapaglakas ng loob, kaya ko. Ay. Nakatakot ka sa akin. Ito lang naman, di ba? Isang sirang porselana. Ay. Ito ay isang anti-gang bagay. Antiquity. HMM. Ibig mong sabihin ay isa itong anti-gang bagay. Ay naku. Tungkol sa kung anong dinastiya ito. Hindi ko pa alam sa ngayon. Oh, naiintindihan ko na, kapatid na Chen. Sabi mo lang kanina, natatakot na magdulot ng kasakiman ang tao. Dahil dito, mahal ito. Pero, paano mo nalaman na ito ay isang anti-gang bagay? Hindi ko rin alam. Bago buksan ang tela. Hindi ko rin alam. Alam ko lang na ito ay isang patay na bagay. Patay na bagay. Hindi ba't karaniwan lang ang anti-gang ito? Sabi pa nga, anong klaseng bagay ba ito, na masama? Naalala ko. Sabi ng lolo ko dati sa akin. Sa ilalim ng buong nayo ng kambing. Ay isang lumang libingan. Lumaing libingan.
Tungkol sa bagay na ito. Dapat ito ay nagmula sa lumaing libingan na ito. Tungkol sa kung bakit ito ay masamang bagay. Maaaring dahil ito ay nakuha ng mga magnanakaw na nagbukas ng libingan. At ang sisidlan na ito. Ano ang layunin nito? Malaki ang posibilidad na ito ay mga abo ng minamahal ng libing. Ng taong yumao, lata. Ay, sana sinabi mo agad na ito ay para sa abo. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ang may-ari ng puntod na ito ay isang taong may malaking galit. Inipon niya ang galit na natagpuan sa loob ng libingan sa loob ng libo-libong taon. Nasa loob nito ang lahat, at ang sisidlang ito ay dapat na napakamadilim ng bagay. Itong urn ng abo. Matagal nang lumipas ng libo-libong taon. Isang grupo ng mga tagahanap ng kayamanan ang nagbigay dito ng bagong liwanag. Maaaring ang mga tagahanap ng kayamanan sa wakas ay natagpuan. Ito ay isang urn ng abo, o kaya ay dahil sa ibang dahilan. Ang urn ng abo ay iniwan ng isang dumadaan na taga-baryo na akala ay isang kayamanan at dinala ito pa uwi. Itong lalagyan. Ang dahilan kung bakit nandito. Oh, si Kuya Chen pa rin ang galing. Napakahusay mong mag-analisa. Lahat ito nalaman mo pa. Nung pumasok ako sa baryo na ito, nagawa ko ng kalkulahin gamit ang compass, na ang bahay na ito ay may pinakamabigat na negatibong enerhiya na lugar. Kaya, sa loob ng bahay na ito, ay naapektuhan ng bagay na ito. Isang bobo. Isang may kapansanan. Pero, hindi naman. Paano ito makakaapekto sa buong nayon? Sa Feng Shui, mahalaga ang balanse ng yin at yang. Ang bagay na ito ay nag-ipon ng galit sa loob ng libo-libong taon, at sa huli ay ninakaw ng isang mambibiktima mula rito, kung sakaling magamit ito ng may masamang balak, at lagyan ng mga spell sa loob. Kung ganoon, ang buong nayon ay unti-unting magkakasakit. Kung nais mong lutesin, napakadaling paraan. Una, hanapin ang sentro. Pangalawa, hanapin ang nasa likod. Ay naku, Ginoong Su, kamusta na ang pag-aayos ng mga bagay? Nagawa na ba ang lahat? Punong bayan. Alam ko na ang dahilan. Ngunit, kailangan pa kita. Tulungan mo akong maghanda ng ilang handog. Sige. Yung mga taong nagkasakit ay makakaligtas din. Ngayon, mayroon lamang akong 50% na tiwala na maayos ko sila. Pero huwag kang mag-alala, nalaman ko na. Sa ilalim ng nayon ng kambing na ito, may isang lumang libingan. Oo. Itim na libingan. Palagi nang may isang alamat sa nayon. Ang mga ninuno namin ay mga tagapangalaga ng libingan. Tayo ay mga inapo ng mga tagapangalaga ng libingan. Akala ko dati ay isang alamat lang. Pero, ito pala ay totoo. Itong lumang libingan, nang masira ng mga mambibiktima ng ginto, ang libingang ito, ang libo-libong taon na galit, ay nakaapekto sa enerhiya ng buong baryo. Ito ang dahilan kung bakit naging sanhi ng sakit na dulot ng pagtitipon ng masasamang enerhiya. Ginoo Su, ito, anong gagawin natin ngayon? Sa katwiran. Sa loob ng libingan na ito, dapat may isang sentro ng puwersa rin. Basta't makuha natin ito. May paraan tayong ayusin ito. Ang panloob na estruktura. Ngunit, itong sentro. Ito, walang nakakita nito, di ba? Kaya't pinapahanap ko sa iyo, ang mga handog. Basta't makahanap ka, magkakaroon ako ng pagkakataon na mahanap ito. Sige, pumunta na tayo at hanapin ito. Tara na. Chenge.
Sinasabi mo na makikita mo ito sa ganitong sitwasyon, ha? Oo. Dahil ito ay isang buhay na bagay. Hindi. Ang ganitong sitwasyon ay hindi maaaring maging buhay. Ang ay isang feng shui na ayos. Kahit na karamihan dito ay mga patay na bagay, ngunit kailangan pa rin ng ilang mga buhay na bagay para sa balanse ng yin at yang. Ay, hindi ko maintindihan. Napakataas. Hindi ko alam. Ngunit, may tiwala ka bang makakahanap? Naniniwala ako sa'yo. Ako mismo, hindi ako kumpiyansa. Kung mabibigo tayo, mawawala ang buong baryo. Kasama ka. Ako. Ano? Huwag ka lang magtrabaho ng mag-isa. Halika, kumain ka na. Kumain na kami ni Lola. Ikaw na lang ang kulang. Ay, Ginang. Lin. Mayroon pa bang kailangan? Lumaki ka ba sa baryo ng mga kambing? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang klase ng tao si Ginoong Leo noong siya ay buhay? Si Ginoong Leo, Si Ginoong Leo, Maaga namatay ang asawa ni Ginoong Leo, at nag-iisa siyang nagsusumikap na palakihin ang 3 anak. Sa aking alaala, siya ay isang mabuting tao, matapat at masipag, magtrabaho sa bukirin din, at sobrang mahilig magligtas ng maliliit na hayop. Noong bata pa ako, sobrang gustong pumunta sa bahay niya, sa kanyang bakuran. Laging may mga maliliit na bagay na nailigtas mula sa bundok o mula sa bukirin. Mga kuting, mga tuta, mga maliit na fox. Oo nga, may isang pagkakataon, nakapagligtas pa ng isang nasugatang tuta ng lobo. Pero sa kabila ng pagiging ganito kabait na tao, paano siya nagkaroon ng 3 puting matawang? Tama. Itong puting matawang, dapat ay tinamaan ng kidlat. Kung ako ay may mga magulang, nakakatawa kahit nananaginip ako. Pag-aalaga sa mga nasugatang hayop. Ganoon pala yun. Naiintindihan ko na kung ano ang Zen yan. Ginoong Lin, pwede mo ba kaming dalhin sa bahay ni Lolo Leo noong buhay pa siya? Gusto niyo bang makita? Ay nako, Diyos ko. Talagang walang pakialam. Bakit ang mabubuting tao walang magandang kapalit? Siya, paano niya magagawang pabahayin ang matandang tao sa ganitong sirang lugar? Ito. Noong kabataan ni Grandpa Leo, medyo gwapo pa siya noon. Ito. Bakit isang maliit na piraso lang ang meron dito? Ito ay noong kabataan ni Grandpa Leo. Ang lolo mo. Matagal na silang magkakilala ni Grandpa Leo. Ginoong Su. Ito ay Ginoong Su, ang matandang demonyo. Anong nangyayari? Naalala ko na. Kilala rin ng punong baryo si Ginoong Su. Noong panahong iyon, nawalan ako ng alaala. Ito ay dahil pinapanta ako ng punong baryo. Naghahanap sa inyo ang tindahan ng papel ng Pamilya Su. Sinabi pa, tiyak na tutulungan ako ng mga tao sa Pamilya Su. Itong kabataan. Parang pamilyar. Parang apelyido. Su. Anong daan? Su Daoming. Oo. Si Su Daoming nga. Ay nako, naalala ko na. Noong panahon na iyon sa baryo, isa pa siyang albularyo noon.
Kasama siya ng kuya ko. Pinakamahusay na relasyon. Magkasama buong araw. Tumutulong. Alagaan ang mga hayop sa bakuran. Tawag kapatid. Naiintindihan ko na. Lolo. Gusto mong tapusin. Hindi natapos ng iyong matandang kaibigan. Ang kanyang hiling. Kaya ngayon, isa na lang ang natitirang piraso na hindi pa natagpuan. Anong ginagawa mo? Bakit ang laki ng inihanda? Hindi mo pa alam. Narinig ko na sa ating nayon, may malaking pagsasama sa ilalim, na nagdulot ng sakit sa lahat. Kahapon, muntik nang mamatay ang punong nayon dito. Buti na lang at may matandang manggagamot na nagpagaling sa lason. Sa tingin ko, ang batang ito, ay gustong ilabas ang pinuno ng pagsasama. Sa kanya lang. Wala pang buo ang mga balahibo sa labi. Huwag mong saktan ang Diyos. Ganyan ba talaga ang makakapagligtas sa akin? Anong pinagsasasabi mo? Isang araw na lang ang natitira sa iyo. Huwag kang magbiro. Kuya Chen. 80 taong inuming alak, medyo may sincerity na, di ba? Kapatid na Chen, talaga bang darating pa siya? Di ko rin alam. Pero kung hindi siya darating, magkakaroon ng malaking problema ang buong gayang nayon. Tingnan mo ang kababawan mo. Senior. Siguro. Matagal na kayong hindi nakainom kasama ang iba. Ngayon, naghanda ako ng masarap na alak at pagkain, para makainom tayo ng magkasama. Bakit hindi tayo mag-enjoy sa pag-inom? Dumating ka na ba? Narito na. Mukhang Senador Iya. Mangyaring umupo. Senador Iya. Ang mga taga-bukirin ng kambing ay walang kasalanan. Maaari bang pakiusap? Itigil na ito. Kailangan ng negatibong dulo ng positibo. Kailangan ng positibong dulo ng negatibo. Talagang napaka-absurd ng iyong yin-yang na estratehiya. Hindi lang si Ginoong Liu ang magiging masama, mawawala rin ang iyong kakayahan. Hindi ito kapaki-pakinabang, mangyaring. Mag-isip muli. Sino ang kausap niya? Naririnig mo ba? May tao at may sariling wika ang mga tao. May mga hayop at may sariling wika ang mga hayop. Hindi natin ito marinig. Normal lang iyon. Ginoo, kailangan pa ng oras para patunayan. Wala ng oras. Pakiusap, magdesisyon ka na agad. Tapos na, tapos na, tapos na. Kuya Chen, anong ibig sabihin nito? Nabigo ang usapan. Nako, mali na. Lolo Liu. Bakit maaga ang oras? Lola Liu. Kailangan mong agad dalhin si Lola Liu sa matandang doktor. Dapat mabilis. Kuya Chen, ano ang gagawin?
Maghintay. Maghintay. Anong ibig sabihin nito? Maghintay hanggang sa hating gabi. Muling mag-iimbestiga tayo. Pupunta na ako. Sa gitna ng gabi, bakit ka dito pumunta? Ako, ang takot-takot naman. Siyempre, para patunayan ang aking hinala. Alam ko na. Kung ano ang lihim. Na bagay na iyon. Ikaw ba hindi isang tagabuhat? Bakit ka kamakailan? Lumalakas ang takot mo. Hindi si Chenge, si Erpijang tao rin siya. Nakakatakot talaga, at saka. Bakit kailangan mo pumunta dito ng alas 12 ng gabi? Napaka nakakatakot. Ang negatibo ay kailangang positibo. Oras ng Cha ay ang bahagi ng araw, kung kailan pinakamatindi ang enerhiyang yin. At ngayon ay unang araw ng buwan, yin sa ibabaw ng yin. Dahil ang puwersa ng yang ay maaaring gawing yin ang kanyang pinakamataas na yang. Kaya magkakaroon tayo ng pagkakataon na gawing positibo ang napaka-negatibong enerhiya. Kumusta? Sundin mo ang master ko. Marami kang natutunan, di ba? Tingnan mo ang araw na ito. Nagbubunyi lang ang kulog pero walang ulan. Yung masamang espiritu. Bakit tumakbo ang masamang espiritu? Ito kasi. Tinatawag na Tianwei. Kahit na ginagawang masama ang tao. Ito ay isang malaking kasalanan sa yin. Ito ay parusa mula sa langit sa kanya. Hindi ito. Sa tingin mo ba hindi makakasama ang kanyang porma sayon? Hindi niya iniisip yun. Kailangan ko pa bang patunayan sa kanya? Ito ang tawag. Sa sariling kasalanan, walang ibang sisihin. Sabi mo lang. Masaya ba o hindi? Masaya. Dumating na ang oras. Isa na lang ang natitirang pagkakataon. Kailangan magtagumpay. Walang puwang para sa pagkatalo. Wala nang silbi ang taybak na gawa sa pitchwood. Ilagay mo na ito. Anong ibig sabihin nito? Pasensya na, kapatid. Ngayon, ano man ang mangyari, susuportahan kita ng buong puso. Kapatid. Kahit na isakripisyo ko ang aking buhay. Gagawin ko ito tulad ng lolo, na nagprotekta sa kanyang mga kaibigan. Yin at yang, walang hanggan. Ang daan ay may kaayusan. Ipadala mo sa akin. Hindi pwede. Parang hindi ko na kayang tiisin ang lakas ko. Hindi ko na kayang abutin bukas. Kapatid na mas matanda. Ikaw ang tutulong sa akin. Hindi ako nagkamali. Ikaw at ang lolo ko ay matagal nang magkaibigan. Sinasabi ko lang. Nasa balat ng ahas mo, may mga bakas ng lahi ng Su. Si Lolo Leo ang iyong tagapagligtas. Ginagawa mo ito para bigyan siya ng buhay, upang siya'y maibalik sa buhay, at tulungan siyang parusahan. Ang mga taga-baryo na iyon. Sayang, maling daan ang tinahak mo. Walang makakapigil, sa batas ng kalikasan. Naisip mo na ba? Na ang pinakamalaking swerte ni Lolo Leo ay kayong mga kapatid na ito. Guro. Kaya sa larawan, huling natirang piraso. Ikaw iyon, di ba? Wala akong masama. Chenge. Nagtagumpay tayo. Chenge. Chenge. Chen. Chenge. Chenge.
Chenge. Huwag kang mamatay ah. Gumising ka na. Huwag kang mag-alog. Hindi naman ako patay. Sobrang pagod lang ako. Susunod. Ngayon na lang ang huling bagay na kailangang gawin. Kuya. Paalam sa iyo. Sa 3 anak mong pasaway. Wala man lang ni isa ang nagpaalam sa iyo. Dapat mong pasamain ang kanilang buhay. Huwag mo nang palakihin pa sila. Lola Leo. Huwag masyadong malungkot. Si Lolo Leo ay napakabait noong siya'y nabubuhay. Ngayon, tiyak na siya'y masaya na. Ginoong Su. Punong bayan. Ano na namang malaking balita? Magandang balita. Magandang balita. Ang anak ko. Ayos na ang anak ko. Tulad na siya ng normal na tao. Katatapos lang tumawag ng ospital. Sabi nila sa ating nayon, lahat ng nasa ICU ay nagising na. Lahat sa nayon ay ayos na. Oo nga. Gumaling na rin ang asawa ko. Ngayon, marunong na siyang magluto. Bayan ng mga kambing. Nakaligtas na tayo. Salamat. Mga kababayan. Hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng. Hindi lang ito tungkol sa akin. Hindi ito isang tao lang ang nakaambag. Ito ay isang kolektibong tagumpay. Maestro Xiaosu. Tingnan mo nga ang alaala ko. Tinulungan mo akong ayusin ang libing ng kuya ko. Hindi ka pa nababayaran. Sabihin mo nga ang halaga. Mayaman ang tiyahin. Lola Leo. Itong si Ginoong Leo ay kaibigan ng aking lolo. Mga kaibigan sila. Bigyan ng 200 piso. Sapat na yan. Ibigay mo na lang ang kalahati. 200. Kuya Chen, nabasag ka ba? Talaga namang bukas ang bulsa mo. Isipin mo ang upa at kuryente natin. Isipin mo ako. Wala pang sahod ko. Salamat, Lola Leo. Su Chen. Kung hindi, ibibigay ko na lang ang bilya sa lungsod sa inyo. Maluwang ang lugar na iyon. Maaari kayong lumipat anumang oras. At saka, magagamit ninyo bilang studio. Huwag na nga. Tungkol sa bahay mo, kahit aso ayaw tumira. Naiintindihan ko ang iyong magandang intensyon. Tama, Ginoong Alkalde. Bagamat sinasabi, si Ginoong Leo ay nakapagpahinga na sa lupa, pero, formasayo ng Juyang, nananatili pa rin sa gubat ng kambing. Natakot lang na magamit ito ng masasamang tao. Kung ganito nga, kailangan pa rin nating alisin ang sentrong ito. Oo, 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 oo. Sundin mo na lang ang sinasabi mo. Sabi mo, kaya natin. Ano ang gagawin natin? Tungkol dito, hayaan mo na ako na bahala. Nakuha ko na. Tingnan mo. Tama nga. Ito ang sentro ng puwang ng pagsasama. Fei Fei Han Fei, buksan mo na agad, tingnan natin. Ito pa rin ang sentro. Siguradong kayamanan ito. Daga ng rhinoceros na daga. Fei 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 Fei. Ang bagay na ito ay tunay na matatag at matibay. Narinig kong kayang sirain ang lahat ng masama. Gastos. Tama nga. Senyales ng ahas na may buntot. Mukhang ito ay tungkol sa walang hanggan. Ito ay kumakain lamang ng sarili nito. Napakabuti. Tapos na ang lahat ng ito, nayon ng mga kambing. Sa wakas ay maibabalik na ito, bilang dating sikat na lugar para sa mga selfie. Tama iyon. Kung gayon, samantalahin natin habang walang tao. Bakit hindi? Kumuha ng litrato. Sige. Wala akong cellphone. Meron ako. Ayos.
Habang walang tao, cheese. Ginoong Su. May nangyaring masama. Guro Su, may nangyaring muli. Ano na naman ang nangyari? Hindi na naman maayos ang anak mo. Bakit anak ko na naman? Hindi naman anak ko. Anak ng Ginoong Liu. May nangyari kay Liu Sanyuan. Anak ni Ginoong Liu. Hindi ba't matagal na siyang lumipat sa malaking lungsod para mag-enjoy? Tama nga. Anong masamang mangyayari sa kanya? At saka, kahit ang sariling ama, hindi man lang nakita sa huli. Karapat-dapat lang talaga sa nangyari. Oo, karapat-dapat. Hindi ba naayos na ang lahat tungkol sa pamilya Liu? Seryoso ba? May iba pang bagay na humabol sa kanya. Master Su. Tungkol dito nakakatakot ito. Mas nakakatakot pa kaysa sa ating nayon ng mga kambing. Talagang nakakatakot ito. Mahal na guro. 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 Ay, huwag, huwag, huwag. Ito. Mahal na guro. Tulungan mo ako. Mahal na guro. Tulungan mo ako. Ikaw ang mahal na guro. Ginoong Liu. Tumayo ka at dahan-daang magsalita. Dahan-dahan magsalita. Mister, nabali ang asawa ko. Hawak niya ang kutsilyo. Gusto niyang patayin ako at ang anak ko. Nabali ang asawa mo. Dalhin mo siya sa mental hospital. Bakit kami ang hinahanap mo? Ito. Hindi ako tao. Iniwan ko ang aking ama. Ako ay hayop. Ngunit guro, mahalaga ang buhay ng tao. Ikaw ay napakabait. Tulungan mo kami. Baka hindi lang ito. Tungkol ito sa asawa mo. Itim ang gitna ng noo, mapatla at mahina ang mukha. Kamakailan ba ay madalas, may mga bagay na naghahanap sa iyo? Oo, guro, paano mo nalaman? May isang nakasuot ng, ang babaeng naka-red chongsam, laging pumapasok sa aking panaginip. Siya, sinasabi lang niya sa akin isang salita, ano yun? Nahanap na ang larawan na ito. Hindi ba, ikaw, ayaw mong malaman. Sino ba ang kumuha nitong larawan? Baka yung sinasabi niyang larawan, ay yung kuha ko lang kamakailan. Ang swerte naman ng pagkakataon. Anong sinabi pa niya? Wala na. Isa lang ang sinabi niya. Tapos, parang sinaniban ng asawa ko. Anong nangyayari, guro? Tungkol sa bagay na ito, malamang may kinalaman ito sa lolo. Sige. Maaari bang masolusyonan ito? Depende sa iyong sinseridad. Anong sinseridad? Guro, ano sa tingin mo? Magkano? Pera. Nasa ibaba si Lolo Liu. Kulang ka ba ng papel na pera? Sa harap ng puntod ni Lolo Liu. Yuko ng 3 araw at 3 gabi. Pupunta ako sa bahay mo. Maglulukod ng 1 buwan. Sisiguraduhin kong ligtas ang buong pamilya mo. Hindi, Shenge, talagang tinutulungan ng puting mata na asong ito. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang anak ni Ginoong Liu. Hindi pwedeng iwanan ng pamilya Liu. Wala nang paraan para ipagpatuloy ang lahi, di ba? Guro, 1 buwan ba ay masyadong mahaba na? May mga bagay pa akong dapat asikasuhin sa kumpanya. Sige, aalis na ako. Luhod ako. Luhod pa ba? Hindi ba sapat? Ayos. Mga kababayan, punong baryo. Tulungan niyo akong bantayan ang bagay na ito. Huwag kang mag-alala, Ginoong Su. Tungkol dito, kami na ang bahala. Oo. Babantayan ka namin. Hindi pwedeng tumayo kahit 1 segundo lang. Umalis ka na. Oo. Sabi ni Lolo, pag natapos na ang kontrata, sa bawat natapos na negosyo, magbubukas tayo ng isang bagay. Tingnan natin kung ano ito. Anong meron dito? Dali. Hindi. Wala naman. Mga to lang yun. Walang problema. Kuya Chen, baka ganito na lang. Mas maganda kung ibalig na ang pang-ukit na kutsilyo. Para sa black market, maaari itong ibenta ng higit sa 100,000. Hindi ito tama. Mga bagay na iniwan ng lolo. Hindi maaaring walang silbi ito. Ito ba ay, hindi ba ito ang plano ng Villa? Hindi, sobrang ordinaryo ito. Hindi pwede. Anong ibig sabihin ng lolo? Hayaan tayong tumayo sa sarili nating mga paa.
Hindi. Ang bagay na ito, nasa pinduodo siya, 48 piso. Isang dakot, napakarami. Talagang napakapangit ng feng shui na ito. Sobrang gulo. Siguradong hindi ito, dinisenyo ng lolo. Huwag mong sabihin. Ang sulat ni Ginoong Su, maganda ang pagkakasulat. May lakas sa papel. Kahit na hindi ito mahalaga, pero ang ganda tingnan. Hindi tama. Hindi ito sulat ng lolo. Tingnan mo ang sulat na ito. Jozing ay matatag. Ang taong sumulat ng salitang ito, tiyak na mas mabait. At mas tapat kaysa sa aking lolo. Oh. Ano pa? Ito ba ay hindi, brooch ni Lin Weiwei? EEAL. Kuya Chen. Sabihin mo, itong brooch ni Lin Weiwei ay ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid na si Lin Qingshui. Ngayon, meron na tayong isa pa. Hindi ba? Si Ginoong Su ay may kinalaman sa mapanlinlang na si Lin Qingshui din. Itong matandang ito, talagang nakakaabala. Ginoong Su. Dumating si Ginang. Lin sa tamang oras. Nagtatalakay kami sa kanya. Anong instant noodles ang kakainin? Nasaan ang iyong pagkamapagpigil? Nasaan ang iyong dangal? Alam ko na wala kayong pera para kumain. Kailangan pa rin natin ang ating Lin na dalaga, ang bodhisattva na tumutulong sa mga nangangailangan. Sa wakas, hindi na kailangang kumain ng instant noodles. Kaya, pupunta muna ako magluto. Ay, Ginoong Lin. Yung Ginoo Leo, nakatayo ka na ba ng 3 araw? Yung tamad na yon. Hanggang 3 araw lang siya nakatayo, sinasabi na sobrang sakit ng binti, dinala na siya ng ambulansya. Ay, talaga bang balak mong tulungan siya? Yung pangarap niya, napaka-espesyal talaga, naiintriga ako. At saka, nakanil na sila ng 3 araw. Hindi naman tayo pwedeng bumalik sa ating salita, di ba? At saka, mayroon pa tayong hindi nabuksang lihim. Anong lihim? Malugod na tinatanggap ang pagdating ni Ginoong Su. Ay nako. Kuya Chen, narinig ko na si Liu Sanyuan, ang cute na bata, ay kumikita sa lungsod. Hindi ko akalain na magkakaroon siya ng ganitong kalaking pera. Sana'y magtagumpay siya. Talagang hindi makatarungan ng langit. Ito ang tinatawag na biyaya para sa susunod na henerasyon. Nakapag-ipon siya ng napakaraming magandang kapalaran. Hindi pa nga niya natatapos ang sarili niya. Lahat ng mura, mga anak na hindi marunong magpasalamat. Su Chen, anong gagawin mo? Anong nangyayari? Tita. Sa tingin ko, ang brooch mo na ito, talagang ang ganda-ganda. Maaari mo bang ibigay ito sa akin? Siyempre, maaari. Ito ay ibinigay ng may-ari. Wala itong gaanong halaga. Kung gusto ito ng kapatid, kunin mo na. Salamat, ate. Anong tawag mo sa kanya? Tawagin mo siyang ate. Ang tamis ng dila ng bunso. Tingnan mo. Ano ang sabi ko? Si Ginoong Su, tiyak na may kinalaman dito. Mukhang may kinalaman ito. Hindi ito madali. Ito ba ang aking brose? Bakit kayo nandyan? Walang disiplina. Oo. Ginoong Su, malugod na pagdating. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. May pagkukulang sa malugod na pagtanggap itong magandang ginang. Maligayang pagdating sa aming tahanan. Ginoong Su, kayo, may napansin ba kayong kakaiba? Sa ngayon, wala pa. Ginoong Leo,
Itong mga katulong mo. Gusto kong malaman kung gaano na sila katagal sa iyo. Ito. May ilan na 1 taon na. Ang pinakamahaba ay hindi lumampas sa 5 taon. O. Kayo ba ay maaaring makilala? Pareho ang gawaing kamay na ito. Ngunit, hindi ito ang ipinadala ko sa katulong. Ito ay tunay na mga pira-pirasong diamante. Ang ibinigay ko sa kanila ay zirconia. Sige nga. Yung likod ko. Walang nakaukit na larawan ng ulo ng ahas. Hindi siya nagsisinungaling. Pinakita ko sa kanya yung kay Lin Weiwei. Hindi. Marunong pa siya sa alahas. Kaya si Ginoo Leo, nasa negosyo ba ng alahas? Paano mo maibibigay sa isang katulong ang ganitong mahalagang brooch? Oo. Dati, nagtrabaho ako dito ng ilang panahon. Ngayon, hindi na ako nagtatrabaho. Ito lahat ay mga naipon mula sa dati. Mga produkto mula sa workshop. Kaya naman, dapat mayroong napakaraming batang asong gubat sa bahay namin. Kung ako si Ginang Leo, matagal ko nang pinatay siya. May katwiran. Sa tabi ng higaan, paano makakapagpahinga ang inang tigre? Siguradong may problema si Ginang Leo. Tara, dalhin mo ako ngayon, sa kwarto ni Ginang Leo. Mangyaring, Ginoong Su. Asawa. Gising ka na. Dumating ako para makita ka. Nanay ko. 1 linggo na ang nakakaraan, normal pa siya. Noong gabing iyon, bigla siyang nagalit. Hinahabol niya si tatay gamit ang kutsilyo. Pulang-pula ang mga mata niya. Napakalakas niya, nakakatakot. Gusto rin niyang patayin ako. Nakapagpa-check up na ba sa ospital? Naka-check na. Walang problema. Kailangan lang muna naming atali siya. Ano ang nangyari sa CCTV ng gabing iyon? Yung CCTV nung araw na iyon ay na-delete na. Masamang espiritu. Pulang mata. Napakalakas. Mukhang totoo nga ito, na may masamang espiritu. Ginoong Su. Tulungan mo ang asawa ko. Kahit anong halaga. Pero kasi, ngayon ay isa na lang siyang katawan. Buwal na lamang ito. Buwal na. Saan napunta ang kanyang kaluluwa? Maaari pa bang mahanap? May pag-asa pa ba? Ito nga. Ay. Ginoong Leo, wala ka bang nakaluhod ng 3 araw? Ayon sa patakaran, parang pumunta lang ako para makita. Hindi naman sinabi na gagamit ako ng lakas. Ito. Gurosu. Yung mga binti ko. Hindi rin maganda ang kalagayan ng katawan ko. Nang bumagsak ako sa 3 araw ng pagdapa, sila ang nagdala sa akin sa ospital. Hindi ko ito ginasto. Kung gusto ninyo, ganito. Hayaan ninyo ang anak ko na ipagpatuloy ang pagdapa para sa akin. Pwede ba? Ako. Hindi ko pa nakikita ang lolo ko. Bakit ka nagmamakaawa, Bodong? Noong bata ka, niyakap ka pa niya. Chenge. Ang mga mayayamang tao, malalim ang tubig. Hindi madali ang trabaho. Huwag mong kalimutan, yung tungkol sa pamilya Lin. Oo, Kuya Chen, mula pa lang pumasok tayo, naramdaman ko na ang masangsang na hangin dito. Para talaga itong pugad ng mga engkanto. Vivi, kung ayaw mo, agad kong papalitan sila ng mga lalaking katulong. Hindi tayo masyadong magkakilala. Paano hindi magkakilala? Ang pamilya natin at ang pamilya ng Lin Liu ay matagal nang magkaibigan. Matagal na tayong naipagkasundo. Nakalimutan mo ba? Ano? Ako si Lin Weiwei. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ang nakatakdang ikasal sa iyo ay ang aking kapatid na babae, si Lin Qingxue. Matagal na siyang pumanaw. Wala akong kinalaman sa iyo. Tama. Narinig mo ba? Walang kinalaman kahit 1 sentimo. Si Lin Weiwei. Karaniwan parang isang munting kuneho. Bakit bigla na lang naging ganito?
Posibleng may gusto sa atin. Mahal na si Weiwei. Kung gusto mong magpakasal, pwede rin akong mag-asawa. Itong lungga ng mga lobo at tigre, kahit aso ay ayaw magpakasal dito. Nandito ang bisita. Nasaan na ang mga patakaran mo? Sige na, sige na, sige na. Huwag na kayong magulo. Hindi rin kita papayag ang magpatira pa. Pero ganito. Ganito. Nasa bayan ng kambing ka, gumawa ng isang simbahan ng mga ninuno. At magtayo ng isang elementarya. Ako na ang bahala dito. Ako mismo. Para sa inyong pamilya, mag-aasikaso ng libing. Tama. Pagsasamahin ko silang dalawa. Tama, bumili ng isa, libre ang isa. Dalawa, sabay na ibabalot at dadalhin. Kayo'y may lakas ng loob. Guro. Gurosu. Huwag mo, na kaming gawing biro. Tungkol dito, seryoso ako, hindi ako nagbibiro sa iyo. Ikaw na ang bahala. Totoo na talaga ang nangyari sa pamilya nyo. Malaking problema. Kung hindi natin papansinin. Ikaw na lang ang mag-iingat sa bahay. Mag-isa mo na. Dahan-daang alagaan mo. Mag-donate. A26709. Ay nako, nagsimula na. Chenge. Ito na ang kauna-unahang pagkakataon mula nang magbukas ang tindahan natin. Na makakain na ako ng masarap na pagkain. Tingnan mo yung mukha ni Liu Sanyuan, ang sakit ng loob niya. Nakakatuwa. Pero, 200,000 para sa kanya, masyadong kaunti pa rin, para lang itong patak sa dagat. Tama. Dapat ay singilin natin siya ng 1,000,000. Tama. Nakasulat sa kontrata ay 1,000,000. Hindi pwedeng kulangan kahit isang bahagi. Kung hindi niya ibibigay sa atin, pupunta tayo sa korte laban sa kanya. Masisira pa ang pantalon niya sa kasong iyon. Oo. Brother Chen, hindi pwedeng kulangan kahit 1 sentimo sa bayad na ito. Kailan kayo naging magkaibigan? Naging matalik na magkaibigan. Oy, Chenge. Hindi ito ang daan pabalik sa tindahan natin. Saan ka pupunta? Tingnan mo na lang. Sanyuan na disenyo at pagproseso ng alahas. Legal na kinatawan, Liu Sanyuan. Naalala ko na. Ito ba yung pabrika ng disenyo ng alahas ng pamilya Liu na nalugi? Bakit tayo pupunta roon? Naalala mo yung brooch na ibinigay ni Lin Qingshui kay Weiwei? Naalala ko na. Sabi mo tungkol sa kanyang brooch, may epekto itong nakakaakit ng isipan. Si Vivi ay may purong yin na kapalaran. Kapag suot niya ito ng matagal, magkakaroon siya ng masamang panaginip. Palagi kong sinusubukan alamin ang pinagmulan nito. Hindi ko akalain na galing pala ito sa lugar na iyon. Doon. Tiyak na may kakaiba. Ate, may kakaibang nangyayari ba sa tindahang ito? Ano bang mga kakaibang bagay? Huwag kang pupunta roon. May mga masamang espiritu roon. May mga namatay pa nga ilang taon na ang nakalipas. Napakaabalang lugar talaga. Bata. Makinig ka sa amin. Magsimula ka nang umalis. Hindi nyo alam, noong mga nakaraang taon, yung may-ari ng tindahan, ay isang napakagandang babae. Pero nangyari, nawalan ng negosyo. Hindi makaisip. Sa huli, sa tindahan na iyon, nagbigti siya. Tama nga naman. Pagkatapos, ang pamilya Liu ay naghanap ng murang presyo. Binili ang tindahang ito sa mababang halaga. Walang tigil ang mga kakaibang pangyayari. Yung mga manggagawa sa loob. Hindi lang sa araw na ito nagkaroon ng aksidente, kundi bukas ay mahihirapan din. Ay nako, napakamalas. Nagmamadaling kumita, nagkakaroon ng malaking problema. Karma lang yan. Tara na. Tara, pasukin natin at tingnan. Nakikita ko yung mga matatanda doon. Parang nag-aasta lang sila. Bilang isang lugar, medyo marumi lang ito. Walang kahit anong masamang espiritu. Chenge, anong nangyari? Ito ang Shenhan siya.
Buhang ng pagkamatay. Kuya Chen. Anong nangyari? Ito ang buhang ng pagkamatay. Buhang ng pagkamatay. Sabi ko, sa loob ng bahay na ito, walang kahit anong masamang espiritu. Lahat ay nakasara. Hindi. Sino ba namang bahay na ito? May itinatagong masamang espiritu sa ilalim. Sige, huwag nang magbulaan pa. Maghanap ka na ng bagay para linisin dito. Dali, bilis. Ay. Gumana ang anteng-anteng. Ang sama ng enerhiyang ito. Siguradong may masamang espiritu sa bahay na ito. Ito. Hindi. Anong nangyari, Brother Chen? May napansin ka ba? May napansin ka ba? Tama yung sinabi nung tita na yon. Dito may mga namatay. Ah, may mga namatay. Ano bang nangyayari dito? Una, maraming kaluluwa ang nahalo dito. Ipinapakita nitong gusto niyang maipit ang masamang espiritu dito. Pangalawa, tingnan ninyo dito, maraming dumi. Ipinapakita nito na may isang tao na natrap dito, at natrap na ng mahabang panahon. Pangatlo, tingnan ninyo ang mga mekanismo na ito ay na-trigger na. Kaya, ang katotohanan ay laging iisa lamang. Nahulaan ko na kung ano ang nangyari. Ito ay, may isang tao na natrap dito, sa mahabang panahon, at saka, sa taong minamahal niya. Ginamit niya. Nalaman ko na. Hindi nag-suicide ang may-ari ng tindahan. Siya ay. Sino talaga siya? Bakit niya ginawa yon? Para alagaan ang mga espiritu. Kayo dalawa, narinig niyo na ba? Tungkol sa mahika ng mga espiritu sa Nanyang. Oo, narinig na namin. Kapatid na Chen, ang ibig mong sabihin ay, may tao dito. Gamit ang Nanyang na mahika para alagaan ang mga espiritu. Ang ibig mong sabihin ay, si Liu Sanyuan ay isang mahikiro. Oo, siguro si Lolo Deng yun. Pinatay niya ang may-ari ng tindahan, at saka kinuha niya ang tindahan. Kaya ginamit niya ang mahika para alagaan ang mga espiritu. Ay nako, yung asawa niya, nagkakaloko na. Siguradong dahil yan sa masamang espiritu. Ay, pero hindi rin naman sigurado yan. Kung siya talaga ang may kasalanan. Bakit siya kailangang manalangin sa harap ng libingan ng 3 araw at 3 gabi? Sobrang pagod, di ba? At saka, paano mo masisiguro na ang namatay dito ay ang may-ari? Maraming tao ang nakakita na siya ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbitin sa harap ng nayon. Hindi. Ang pagbitin ay pwedeng gawing pekeng. Siyempre, si Liu Sanyuan ay hindi mahusay sa kanyang sining. At pagkatapos ay sinaktan siya ng nilalang na iyon. At saka, bakit kanya hinahanap? Ay dahil hindi niya ito nagawa ng maayos. Hinahanap ka para ayusin ang kanyang gulo. Iyan ang dahilan. Sa bahay nila, nag-aalaga ng napakaraming mga fox spirit. Sigurado siyang gustong mamatay agad ang asawa niya, para makapasok ang third wheel. Unahin muna nating itabi ang pagkakakilanlan ng namatay. Sandali lang. Yung sinabi ni Miss Lin kanina, talagang pumukaw sa punto. Alam ko na. Doon ko hahanapin ang mga pahiwatig. Terra, sumama ka sa akin. Sa bahay ng mga Leo. Ginoong Su. Mag-relax kayo. Manatili kayo dito sa akin. Aking mga katulong dito. Maaari ninyong utusan. Ano man ang gusto ninyong ipagawa. Ano man ay okay lang. Huwag kayong magmukhang ganyan. Umupo na at kumain tayo. Hindi na, hindi na. Kumain na kami lahat. Kumain na. Ngayong gabi.
Ikaw at ang anak mo, mas mabuti na matulog sa isang kwarto. Kayo rin. Mas mabuti na. Magpahinga sa isang kwarto. Guro. Bakit ito? Dahil ngayong gabi, magpaplano ako ng patibong para sa mga espiritu. Kung lalabas kayo mamaya, at maapektuhan ng aking magic trap, hindi na sulit yun. Nandito kayo together, mas may pagkakataon kayong mag-alaga sa isa't isa. Tama ba? Naiintindihan na. Aayusin ko na ito, kaya maaari ka nang matulog ngayon. Tandaan mo. Ano man ang tunog na mangyari, ano man ang mangyari, huwag lalabas, kung hindi. Kayo ang may pananagutan sa mga resulta. Tama nga. Ang mga bagay na iniwan ng lolo ko, walang isa mang walang silbi. Tingnan ninyo. Ano ito? Ano ito? Ito ay si Chenge. Nagbayad ka ng 48 piso, na may libreng pagpapadala. Bakit may plano ng Villa? Tingnan mong mabuti ulit, sa posisyong ito. Sa ayos na ito, tingnan ko. Ito. Ito ang kasalukuyang plano ng konstruksyon ng bahay na ito. Talagang sobrang galing ng lolo mo, no, Diyos. Nakikita ko na parang may sakit sa ulo. Muli na namang kailangang ipagsusubo sa kanya. Hindi naman, Bro Chen. Huwag kang malungkot. Isa lang ito, isang maliit na pagsubok para sa'yo. Basta hindi ito 1,000 taong masamang espiritu. Kaya natin to. Kung ang halimaw na ito ay pinalaki ng tao, baka mas mahirap pa ito kaysa sa nayon ng mga kambing. Ay nako. Walang anuman, tingnan mo. Mayroon tayong lock soul chain, at mayroon ding rhinoceros knife. Kung talagang walang magawa, pwede natin siyang physical exercise. Di ba tapos na iyon? Anong alam mo, ha? Bagamat malakas ang mga espiritu ng pamilya Lin, wala naman silang isip. Ang mga espiritu sa nayon ng kambing, kahit na sila'y malakas, pero wala silang masamang intensyon. Sa pagkakataong ito, dahil matindi na ang sama ng loob niya, kung sa likod niya ay may isang taong buhay, mas lalong hindi na namin kayang isipin ang magiging resulta. Talagang hindi ako natatakot kay Soy daw, pero ang tao ang pinaka nakakatakot. Ang puso ng tao ang pinaka nakakatakot, at saka, ngayon ay isang lipunan na may batas. Paano ako magagawa? Pinawalang sala siya gamit ang pisika. Sandali lang. Bigla kong naalala. Ang mga tauhan ng pamilya Leo dito. Medyo kainahinala ang pagkamatay. Tingnan ninyo. Ito. Noong nagmamaneho siya, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Ito naman. Daan na ito, naglalakad. Habang naglalakad, bigla na namang nawalan ng ulirat. At ito pa. Sila nga. Lahat sila ay biglang nawalan ng ulirat. Tiyak na may kakaibang nangyayari. Kung ganito ang sinasabi mo, may mga kalokohan dito. May problema. Dito nga. Kuya Chen. Mukha bang katulad ng sa araw, yung alahas na tindahan? Yun nga ang alikabok ng kaluluwa, mukhang. Dito nga yung lugar. Gawa ba ito ng iisang tao? Kung tunay ng iisa lang ang gumawa, nakakatakot talaga. Ibig sabihin nito, yung taong yun, una sa lahat, ginamit ang jewelry shop para sa lihim na kwarto. Pagkatapos, pinaghanda niya ito, muling inilipat niya, sa bahay ni Leo para alagaan ulit. Hindi ito magagawa sa loob ng maikling panahon. Ibig sabihin, matagal na itong pinagplanuhan. Maliban kay Liu Sanyuan, yung matandang yun. Sino pa kaya? Yung mga iyon. Babaeng aswang. Ngayon, ang mga salitang ito ay haka-haka lamang. At saka, ang mga batang babae ay napakabata. Maaaring ang mga bagay na ito ay mas simple kaysa sa inaasahan natin. Nako. May masamang espiritu. Magsalita ka. Ano ba talaga ang nakita mo? Babae.
Nakaputing damit. Mahaba ang buhok. Tingnan mo nga, gaano na siya katanda, anong klaseng tapang yan, natatakot na tuloy siya ng ganito. Walang masamang enerhiya dito. Sa halip, amoy pabango ng babae ang naririnig ko. Paano niya natakot ng ganito? Ay, Brother Chen. Tingnan mo kung ano ito. Hindi ito. Nabigo tayo. Nagpapakalat ng distraction. Umalis, pasukin at tingnan. Dalhin mo. Manatili dito, huwag magpapasaway. Huli na tayo. Sabi mo, itong batang ito. Bakit ang bilis kumilos? Walang kahit anong ingay. Biglang nawala ang mga bagay. Hindi ba? Mayroon silang ibang lihim na daan. Hindi mo ba napansin? May mga mesa at upuan dito. Pero walang bakas ng pagkain. Chenge. Hindi ba? Ang ibig mong sabihin ay, nakatira dito ay. Aba. Akala ko marami pala nito. Parang ginawa sa mass production. Saan-saan nandyan. Mali. Hindi ito tama. May marka ng ahas. Saka lang nagkakaroon ng ilusyon. Wala nito. Hindi ilusyon ang nakikita ni Liu Chanyu. Hindi ilusyon. Baka totoo nga. Huwag mong tingnan. Ay naku, anong oras na? Huwag kang magulo. Nandito na ba ang lahat? Nandito lahat. Sayang. Walang masamang espiritu dito. Hindi ito sigurado. Mga ate, ipakikita ko sa inyo ang isang nakakatuwang bagay. Anong bagay? Nahuli na kita. Kuya Chen, siya. Anong nangyari sa kanya? Si A. Shen, okay lang ba siya? Buhay pa ang tao. Delikado ang sitwasyon. Paano nangyari ito? Bilesen, tawagan mo ang doktor. Bilesen. Halo. Dr. Wang. Anong nangyayari? Siya yun. Parehong puting damit niya. Yung masamang espiritu na yun. Hindi ako baliw. Talagang nakita ko. Shen, gising ka na. Narehistrong simbolong tatak pangkalakal. Anong nangyari? Hoy, Kuya Chen. Itong matandang totoo at itong batang babae na alila. Hindi ordinaryo ang relasyon. Ginoo, normal ang lahat ng kanyang katawan, pero ang kanyang sintomas ay katulad ni Lady Liu, napakakatulad. Interesado ka ba? Dahil ang kanyang kaluluwa ay nakain na. Ano? Nakain. Soul Devourer. Sa lihim na silid ng tindahan ng alahas. Nang makita ko ang mga mekanismo na na-trigger, may hinala na ako. Soul Devourer. Napakahigpit ng mga kondisyon para mabuo ito. Tanging ang mga batikang Anmyoji na may maraming taon sa larangang ito ang makakagawa nito.
Mula nang ikaw ang humawak sa tindahang ito, ang iyong mga empleyado ay unti-unting naging mga gulang. Kung hindi ako nagkakamali, sila rin ay katulad ng iyong asawang babae. Ang kanilang mga kaluluwa ay naubos na. Sabihin mo na, ikwento mo na ang lahat. Basta't totoo ang iyong sinasabi. Ang asawa mo at itong dalaga, marahil may pag-asa pa. Iyong. Noong nagsimula pa lang ako, sa isang tindahan ng alahas, nakilala ko si Kai Feng. Nine-love agad ako sa kanya, masaya na kami ulit. Itinago ko ang mga problema sa bahay mula sa kanya, pero totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Pagkatapos, nagkaroon kami ng anak na babae. Siya si Asian. Pero, di nagtagal. Dumating ang mga kakaibang pangyayari. Putang ina mo, para ka bang karapat-dapat sa nanay ko? Hayop, basura ka. Magpakatino ka. Magpakatino tayong lahat. Sundan mo pa. Pagkatapos, sila dalawa. Hindi ko alam kung bakit, bigla tayong nagkakilala, at nagkita. Wala nang may tatago. Masyadong matigas ang ugali ni Kai Feng. Alam niyang namumuhay siya. Sa isang panlilinlang, kaya't nagdesisyon siya. Nagpakamatay siya. Malungkot ako. Para magkaroon ng alaala, binili ko ang kanyang tindahan ng alahas. Ngunit, mula noon, ang mga empleyado sa tindahan, isa-isa nang bumabagsak ng walang dahilan. Naging isang gulang na halaman. Wala na akong magagawa. Kaya't gumastos ako ng malaki para kumuha ng isang albularyo na may apelyidong Wang. Sinabi ni Wang na may masamang espiritu sa silid. Kaya't, isinara niya ang silid at tinakpan ito ng aparador. Sinasabi na ganito, walang pagkakamali. Ay, sandali. Kaya, ang ibig mong sabihin kanina, ay pagkatapos ng insidente, mulang isinara ang silid na iyon. Hindi mo alam na may isang lihim na silid doon. May lihim na silid. Hindi ko alam eh. Ang pagsasara ng kwarto ay matagal ng ideya ng matanda. Wala akong alam sa kahit ano. Mukhang nagkamali ako. Itong bagay na ito, bago ka pa man pumasok sa negosyo nitong tindahan, naitanim na ito sa iyo. Kapatid na Chen, ibig sabihin niyan, matagal na itong nakalabas. At nang lumabas ito, ay, lagi itong nanatili sa silid na iyon. Huwag magpanik. May paraan ako. Ito ay ang amulet ng 5 kidlat. Bago lumabas ang masamang espiritu, kailangan ninyong itago ito sa inyong katawan, sa mga kritikal na sandali. Maaaring iligtas ang buhay. Kaya't sinabi mo kanina, na dapat nandoon si Wang Daochang. Maaari mong makita, sa Nonshan ng Nanfeng Town. Pero huwag na, hanapin pa. Matapos mangyari sa asawa ko, agad akong pumunta sa kanya. Sabi ng mga tao sa templo, yung matandang Daoshi ay higit 2 taon na. Nalaman ko na. Ngayon, napakamahirap ng sitwasyon. Nandyan lang kayo sa sala, walang dapat puntahan. Naiintindihan ba? Tara na. Ito, Kuya Chen. Mukhang ito ay mga lihim ng sining ng pagpatay sa Timog Silangang Asya. Si Asian ang tunay na utak sa likod nito. Gaano ba siya katanda? Paano mangyayari yun? Chenge, tingnan mo. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga kagamitan sa pagpaparusa at pag-aayos ng kapaligiran, hanggang sa pag-aalaga ng mga espiritu at paglabas nila. Paano ito kontrolin? Isang buong set ng lihim na sining. Ito na ang kumpletong set. Hindi ito tama. Sinuri ko na si Asian. Walang bakas ng pagbabago ng anyo. Napakabata pa niya. Paano posible na makapagpalaki ng masamang espiritu? At talagang siya ang nagsabi niyan. Ano naman ang motibo niya? Nagnanais ng kayamanan ng pamilya Liu. Kahit na ang lahat ng tao sa pamilya Liu ay mawala, hindi naman siya makakatanggap ng mana. Isang alipin lang siya ah. Ay naku, mukhang nahanap ko na ang motibo ni Azing. Si Azing. Ninakaw niya ang talaarawan ni Liu Sanyuan. Alam na niya ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Kaya siya ganito sa mga tao sa Liu. Diyos ko. Itong mga alitan ng mayayaman. Parang nagka-short circuit ang isip ko. Hindi rin ito tama.
Kahit na maituturing itong motibo. Pero marami pa ring duda. Hindi ito tama. Lahat ng nasa itaas ay mali. Mali. Hindi si Kuya Chen. Kung ganito, ano ang narehistrong simbolong tatak pangkalakal? Kung mali ang lihim na pamamaraan na ito, ano ang mga bagay na nandoon sa silid? Ano ang mga inaalagaan doon? Nakita ko ang lihim na pamamaraan na ito noong bata pa ako, sa mga tala ng aking lolo. Bagamat sinasabi na ang kapaligiran nito, at ang paraan ng pag-aalaga sa mga espiritu ay tama, tama ang lahat. Pero mayroon pa rin, maraming mali. Sa bahagi ng tabo, sa panahon ng pag-aalaga ng espiritu, hindi pwedeng basta-basta, galawin ang mga gamit. Kung ganito nga, medyo alam ko na kung ano ang nangyayari. Kailangan kong lumabas sandali, para patunayan ang aking hula. Kayo dalawa, manatili lang sa kwarto. Tandaan, bantayan ang lahat, lalo na si Liu Sanyuan. Kailangan walang lalabas o pumasok. Huwag nang kumatok. Sinabi ko na sa'yo, patay na si Wang Daolong. Wala na siya sa mundo. Bumalik ka na agad. Ganito kasi yun. Ako ang apo ni Su Daoming. Ang pangalan ko ay Su Chen. Itong matandang monghe, talaga palang kilala mo ang lolo. Mister, ano bang nangyayari dito? Bagaman ang iyong lolo ay may isang araw na ugnayan sa akin, ngunit kami ay nagkaroon ng masayang pag-uusap. Bago siya umalis, iniwan niya sa akin ang isang sulat. Nabuksan ko lamang pagdating ng aking 70 taon. Lolo, ito ang dahilan kung bakit ang matandang mambabatas. Pagkatapos ng ika-7 dekada ay nagkukunwari siyang matanda. Nang nangyari ang asawa ko, agad kong hinanap siya. Kung hindi nagkunwari ang matanda, malamang na si Liu Sanyuan ang magpapatawag. At saka, mapapasakamay siya ng masasamang espiritu. Kainin ang kaluluwa. Alam ko na kung sino ang nasa likod nito. Brother Chen, nahanap namin, yung sisidlan ng masamang espiritu. Nandito lang, oy. Yung garapon na yun, huwag mong gagawin yun. Liu Sanyuan, pag nakagawa ka ng gulo, gusto mong tumakbo. O sige, makinig ka, huwag kang mangghosting, hindi kita nilapitan, magbukas ka na. Sa wakas, nakuha ko na. Bakit hindi ko ito naisip dati? Ang pahiwatig ay iniwan ng lolo. At sa bahay na ito, ang tanging tao na maaaring may kaugnayan sa lolo, ay ikaw. Gamit ang iyong mahusay na pag-arte, napaloko mo kaming lahat. Ang tunay na salarin sa likod nito, ay ikaw. Ginoong Su. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko naintindihan. Pero, ngayon, ang masamang espiritu ay sa wakas na alis na, at ang asawa ko ay makakabangon na. O tama, pupunta na ako para bayaran kayo. Sa simula, nagawa ko ang isang mababang pagkakamali. Patuloy akong humahawak sa masamang espiritu, naghahanap sa direksyon. Ngunit nalimutan ng tao sa linya. Akala ko dati na hinahanap mo ako, para lang iligtas ang iyong asawa at anak. Ngunit hindi iyon ang totoo. Ang tunay mong nais, ay gamitin ang Soul Devourer, upang makahanap ng taong tutulong sa iyo sa mga problema. Kaya ang kwento mo dati, ay pawang kathang isip, at ang totoong kwento ay, ginamit mo ang mahika sa Timog Silangang Asya, para gawing halimaw si Love, si Kaifeng, na kumakain ng kaluluwa, at ginamit mo pa ang anak mong si Asian. Sa ilalim ng ating mga mata, nagkaroon ng isang malupit na palabas na nagbuwis ng buhay, ay Kuya Chen. Ano ba talaga ang nangyari noong gabi, na nagkaproblema si Azing? Gusto lang niya gamitin ang pagkakataong ito para lumabas tayo, para makapagpunta ang anak niya, para magnakaw ng mga palayok sa altar ng masasamang espiritu. Ibibigay mo lahat kay Asian, para lang mapilit niya na maagang magnakaw ng palayok, at pagkatapos ng insidente kay Asian, maaari ka nang makaalis sa suspecha, at sa mana ng iyong asawa. Nabawasan ng isang kakumpetensya, talagang magandang palabas. Isang bato, 2 ibon. Ginoong Su, ano ang sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan.
Pero hindi mo ito naisip, di ba? Ang mga masamang aral ng Timog Silangang Asya ay natutunan ko na noong 6 na taong gulang ako. Kaya kung ulitin ito ng pabaligtad, hindi mo ako malilinlang tungkol dito. At saka, hindi mo ba naiisip? Napatay na si Wang Dao ng Nonshen. Matagal na niyang nakita ang mga kalokohan mo. Patuloy na nagpapanggap. Isang oras na ang nakalipas. Nalaman na niya lahat ng mga kasalanan mo. At sinabi na lahat sa akin. Hahaha. Nahuli ka. Ano ngayon? Gagamitin mo ba ang mga ito na mga kababalaghan bilang ebidensya laban sa akin? May maniniwala ba? O sinasabi mo na gusto mo akong patayin dito? Ginoong Su. Ngayon ay isang lipunang may batas. Matapang ka ba? Hindi ako matapang. Pero ang langit ay pwedeng. Langit. Nasaan ang langit? Sabi mo, ilabas mo ito para makita ko. Nakakatawa talaga. Ito ang buhay ko, Liu Sanyuan. Nasa akin lang ang kontrol. Nakita mo na ba? Naging matagumpay ako. Gamit ang Soul Devo Uring, nagawa kong gawing yang Yuandan. Basta't kakainin ko ito. Muling mabubuhay ako ng 100 taon. Kuya Chen, nabaliw na si Liu Sanyuan. Talagang hindi ka panipaniwala. Sinasabi ko sa'yo, kapag kinain mo yan, tiyak na may mangyayari. Naniniwala lang ako sa aking sariling daan. Nagmamagic. Tingnan natin kung anong magagawa ninyo sa akin. Karma. Ang kabutihan at kasamaan ay hindi palaging pantay. Hindi kita tatanggapin. Siyempre, may magtatanggap sa'yo. Noon pa man, hindi ko alam kung sino ang nagsusulat nitong salita. Ngayon, alam ko na. Ibabalik ko ito sa'yo. Karangalan. Mabuti at masama ay may kahalagahan. Tatay. Tatay, nagkamali ako. Tatay. Hey, Chenge. May malaking nangyari. Sasabihin ko sa iyo katatapos ko lang pumunta sa bahay ni Leo. Yung mga batang alalay ko, nagtanong-tanong na, hula mo kung ano. Matapos tayong umalis noong araw na iyon, hindi ba si Liu Sanyuan ang uminom ng gamot na iyon? Noong gabing iyon mismo, naging halaman na siya. Mas nakakatakot pa rito, ay ang kanyang anak, nasa gabi, ay isinaraang kanyang ama sa basement, at pinabayaan itong magutom. Ngayon, ang ahensya ng batas ay direktang pumunta sa kanyang bahay, at pinalibutan ng pamilya Leo ng mahigpit, hindi makakalabas. Hahaha. May kabayaran ng mabuti at masama, walang labis, walang kulang. Hahaha. Nawalan ng ngipin na saya. Sa wakas, nandito na. Naghihintay lang kami sa'yo. Buksan mo na ang lihim na sobra. Oo. Unang buksan ang lihim na sobra. Sana pagpalain tayo ng matanda. Ikaw pa nga ang nag-donate ng pera. Sana may dumating na pera. Naniniwala kami. Hindi na kami makakaya pang mabuhay. Sige, nagbukas na ako. Su Chen, Lin Weiwei.